O ayan, iboto daw natin si Benhar Abalos. Ganyan kaengot yan. Saan ka makakita nagbo-boxing ka nakasalamin? Kung nagbo-boxing ka, dapat handa kang tamaan. O kita mo, sinong loko-loko ang makikipagsuntukan ng nakasalamin, dinabulag ka dyan. Ganyang katokmol, ganyang kagunggong. Yan si Abalos. O tingnan mo. Utangin na, magbo-boxing ka, nakasalamin ka? Kung hindi ka ba naman engot? Sige, iboto nyo yan. Iboto nyo para, ito yung literal na meaning ng Gusto ni Abalos, siya lang umaatake. Siya lang umaatake. Pero kapag ka siya nang inatake mo, bawal. Kasi nakasalamin siya. Bawal. Ganyan yan, literal. Hindi mo pwedeng sanggain, hindi mo pwedeng banggain si Benhar Abalos, didimanda ka niyan. Ganyang kakupal yan. Sabi nga nito, may video pa nag-gym. Tangina sa lahat ng nag-gym. Kung ganyang katawan, laking gym. Puta, hindi na ako mag-gym. Sabi ko, nakita ko yun, MJ Banglista, ayoko na mag-gym Di ba? Sabi nito, Boss Dada, pagmasdan mo si Aimee, ngiwi din. Si Aimee naman, kaya nangiwi yun, kakaparitoke. Kapag nasa pak yan, pasok yung bubog sa salamin ng mata niya, ayun na nga. Kaya nga, ganun siya katanga. For all the loyalists who stood by my husband and when he was at his lowest, alam namin low IQ talaga yung asawa mo. Lowest IQ, yan. For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest IQ. Pwede yan. Lowest IQ, pinakapulpul, pinakaengot, pinakagunggong na presidente. Napatutsada ngayon na sa December 30 daw, parang countdown yung pagpirma niya. Tingnan natin kung tatanggalin nila o hindi yung mga insertions na yan. If hindi nila tatanggapin yung insertions na yan, confirmed mga bossing, mga magnanakaw silang lahat. Confirmed yan. Even the Senate, sirang-sira dito. Grace po, Chis Escudero, sirang-sira kayo dito. Hindi kayo dapat nagbibigay ng ayuda. Hindi kayo dapat nagbibigay ng ayuda. Dapat kayo naggagawa ng mga batas, nagbabalangkas ng mga batas, hindi kayo namumulite ka namimili ng boto by giving ayuda. Hindi nyo pera yan in the first place, pera na yan ng taong bayan. And if these people will accept it, deserve nila yan, kasi nga, Pilipino sila na dapat natin tinutulungan. Pero okay ako sa ayuda Basta lang yung ayuda, klaro. Basta yung ayuda, talagang napupuntahan yung mga talagang naghihirap sa buhay. Pero sana aside from itong ayuda, dapat ang pinaka talagang gawin ng gobyerno natin is maghanap ng mga investors para magnegosyo sa Pilipinas at makapagbigay ng marami pang trabaho sa Pilipinas at sa Pilipino, di ba? Dapat ganoon mga bossing, hindi yung katulad nung ginagawa nilang ganito na sinasanay na lang nila tayo sa ayuda. Bakit biglang may mga ganyan? Nakita niyo yan? Nakita nyo to, ang post na to ni Madam Lisa. They say, you'll only know who your real friends are when life knocks you down. Ang nakala mo na, aping-api naman tong mga to. Akala mo naman, inapi na naman ang mga hayop. When life knocks you down, kailan pa kayo ni-knockdown ng buhay? Lisa Araneta Marcos, paki-explain. Ito paki-explain lang. Kailan pa kayo na-knock out sa buhay? Tang-ina niyan. Mula pa pinanganak kayong mga hayop kayo, ang yayaman nyo na. Hindi kayo naghirap sa pang-tuition fee ng mga anak nyo. Kahit pan-date nyo, hindi kayo naghirap. Kahit isang beses, hindi kayo naputulan ng kuryente. Anong sinasabi mong, you'll only know who your real friends are when life knocks you down? Anong knock you down na naman? Paawa na naman kayo? Feeling nyo na naman, inaapi kayo? Nagsasasabi nito, for all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest. Putang ina, laging high yan eh. Paano naging lowest yan? Ha? Paki-explain. Oy, Jan, salamat kaayo kay Jan sa may sa may Korea. Anyong sayo, mabuhay ka. Ayan anong sabi niya? For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest. Lowest?
Bakit? Bumaba na yung tama. Dapat laging mataas ang tama. Huwag niyong hayaang bumaba. My sons and I will be forever grateful. From the bottom of our hearts, thank you for being our light during those difficult times. Putang ina, hindi ko maintindihan. Sino ba dito ang nakakaalam ng difficult times netong pamilyang ugok na to? Ha? Putang ina niyan. Kailan kayo inapi? Kailan kayo ginutom? Ano yung sinasabi ninyong being our light during those difficult times? Ano ba yung mga difficult times na may namatay na ba dyan sa inyo? Meron bang huminto na paghinga dyan? Meron bang na-hospital na naman dyan sa bahay ninyo? Ang dami yung drama. Meron pa kayong they say you'll only know who your real friends are when life knocks you down. Life knocks you down? Maknantokwa kayo kahit minsan hindi kayo nakaranas ng hirap ng buhay tapos life knocks you down? For all the loyalists who stood by my husband and when he was at his lowest, alam namin low IQ talaga yung asawa mo. Lowest IQ, yan. For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest IQ. Pwede yan. Oo, lowest IQ, pinakapulpul, pinakaengot, pinakagunggong na presidente. Kailangan talaga magpasalamat kayo sa mga loyalista nga. Dahil kahit wala kayong kwenta, nandiyan pa rin sila para ipagtanggol kayo. Pero putang ina, subukan yung wag bayaran mga yan. Malalaman nyo lang kung totoong kaibigan yung mga yan kapag hindi na kayo nagbabayad, pinagtatanggol pa din kayo. Kahit kailan, hindi ninyo makukuha yung status ng mga Duterte na kahit hindi magbayad, mahal ng taong bayan. Subukan nyong tanggalin yung mga troll farm ninyo. Subukan ninyong wag bayaran si Jaret. Putang ina, tingnan ko lang. Bukas na bukas, binabanatan kayo mag-asawa niyan. Pusta. Oh, tingnan nyo si Katonying. Mukhang nagkulang na ng bayad. Binabanatan na kayo. Sino pa? Yung mga dati yung mga alipores. Subukan yung wagbanatan. Yan, sila Mike Abe. Subukan yung wagbayaran. Subukan yung wagbayaran. Yan, sila Jaret at yung sangkatutak na mga kupal na mga vloggers na inalok-alok niya ng bayad. Subukan yung hindi bayaran. Yung mga yan, tinaga. Tatingnan bukas na bukas. Bukas na bukas, guguyurin kayo ng mga yan. Meron ka pang paganyan-ganyan. Kung meron man lowest time, o yung mga lowest ng husband mo, yun yung simula nung nanalo siya ng 2022, napansin na namin na siya yung talagang lowest. Lowest IQ. Oo. Di ba? Dapat pagmahalan lang tayong mga DDS. Sabi nito, oo na. Ano pa? Bawiin nila lahat kay Tosa. Tama. Bawiin nyo lahat kay Tinky. Puta rin ako kung hindi kayo niyan. Kung hindi kayo banatan niyan araw-araw. Paawa. Hindi ito mga ganitong statement. Tanginan to. Paawa ito eh. Akala mo inaapi sila. Akala mo aping-api sila. Meron pa siyang when life knocks you down. Anong klaseng life knocks you down? Ang saya-saya nyo. Paparty kayo ng paparty. Nakakatatlong taon pa lang kayo, nakakalimang party na kayo sa Malacanang. When life knocks you down, putragis yan, ang dami nyong kinikita. Pera ng gobyerno, ninanakaw, hindi nyo man lang sinisita. Makaasta kayo ng when life knocks you down. Putangin na, bakit nalugi ba kayo? Di ba? Hayop na mga ito. Kung makapagsalita, akala mo inapi ng mamamayang Pilipino eh. Paawa epek, sabi ni Lani Coronel. Boss Dada, magbayad ka na mga 1 trillion para may budget na ang buong Pilipinas. Tingin mo, 1 trillion a year. Nagtayo na, magplan ng budget sa Pilipinas. Oo nga, ang sama talaga ng ugali ng nasa Malacanang. Feeling pa, kayo na yun mga magnanakaw. Di umano. Kayo na yung mga magnanakaw.
Sabi ni Inday, Sara, kayo pa yung may ganang mag-inarte na ganyan? Meron pa kayong life knocks you down? Meron pa siyang husband when he was at his lowest? Hindi nga, lagi nga mataas ang tama ng asawa mo. Tinablan dahil nag-iingay ang taong bayan. Kulang sa follow-up. Tama ka, Jake Arzobal, kaya lobat, kaya at his low. For sure. Walang di umano. Hindi, di umano. Di ba sabi ni Inday Sara hindi ka naman taga-gobyerno, Lisa Marcos, namimigay ka ng perang kapal ng mukha mo. Di ba? Ginagamit mo yung helicopter ng presidente. Kahit hindi naman ikaw yung authorized na gumamit nun. Ang dapat gumagamit ng presidente lang. Pero ginagamit mo yung helicopter ng presidente. Di umano, pumupunta ka sa probinsya sa may Negros para magturo. Balikan, saan ka naman? Di ba, kapritsyo mo yan magturo Ba't hindi ka magpunta ron? Doon ka tumira, kailangan mo pa balikan ka. O yung pamasahin yung helicopter, yung gasolina ng helicopter, sagot pa ng taong bayan yan, personal na lakad mo yan. Di ba? Sinuspindi daw si Ted Filon kasi binabanatan ng gobyerno. Sino na naman may sabi? Kahapon lang, nakapanood ako ng Ted Filon Oo, sino may sabi? April Canlas. Di ba? Alam mo, nakakaramdam na kasi itong mga ito. Nakakaramdam na sila unti-unti, mga bossing. Unti-unti. Nararamdaman na nila talagang nalalapit na ang paghuhukom. Nalalapit na paghuhukom. Pagdating ng January, dami nilang kakaharapin. Napakarami nilang kakaharapin, mga bossing, sa January. Ito pa isa. Ito pa isang ito pang isang tarantado. Natin to. I-present natin tong isang picture na to. Ayan. Tingnan ninyo. BBM, magsasagawa ng ceremonial signing. Tangina niyan. Tarantado talaga, di ba? Kailangan pa ng seremonyas. Pipirmahan lang in 2025. Kailangan talaga nila ng seremonyas Kailangan talagang nilang gawing malaki. Parang New Year, may fireworks. Kailangan pa nila red carpet. Kailangan pa nila ng may mga banda at mga siguro, may mga banda at may mga majorette. May mga majorette. Talagang sasalubungin sila ng pampunebre na mga banda. Pipirmahan itong budget sa December 30. Kunyari mga bossing kunyari hindi siya pipirma. Kunyari, pinag-aaralan niya. Pero pustahan tayo. Pustahan tayo. Mapipirmahan yan. Sila nagplano niyan. Sila mga bossing ang nagplano nitong kahayupan sa bayan natin Eto na ang pinaka-corrupt, sabi nga nung kahit nga mga political analyst at saka mga mga tawag dito, mga analyst na pabor sa gobyerno noong nakaraan Ito na ang pinaka-corrupt na budget sa tanang buhay ng Republika ng Pilipinas. Sabi nga ni Don Romeo, may countdown yung budget, yung signing ng budget. Kunyari, may inaaral niya. Meron siyang picture na lumabas kunyari, nagbabasa si tanga. Kunyari, inaaral niya. Pero wag ka. Diretso pa rin yan. Tuloy pa rin yan. Dinagdagan nila yung DPWH ng daan-daang bilyon. Tapos binawasan nila yung education sector. Binawasan nila yung PhilHealth. Binawasan nila yung Military Uniformed Personnel, MUP. Binawasan nila yung AFP. Aside from MUP, binawasan din nila yung AFP. Lahat, mga bossing, ang budget ng Congress tumaas. Ang budget ng Senate tumaas. Ang budget ng Office of the President tumaas. Ang budget ng OVP bumaba. Budget ng CHED bumaba. PhilHealth zero. AFP bumaba. Ano pa? Ang mga nasira, mga bossing. So kunyari lang to, pinag-aaralan kunyari. Pero kung titingnan ninyo, wala to. It's a done deal already. Kasapakat sila dyan. Sila ang magkakasama dyan sa pagpaplano ng budget na yan. Kunyari lang, yung mga, kunyari hindi lang pipirmahan, inaaral pa. Pero putang ina,
babawasan lang siguro nila yan, konti. Baka ang i-veto niya dyan, yung mga walang kwenta pang insertions dyan. Di ba? Nako, maniwala kayo. Nagpirmahan na yan, umpisa pa lang ano na yan? Sabi ko nga sa inyo, hindi pa man napipirmahan yung budget ng 2025. 2024 pa lang, nagastos na nila yung pera para sa 2025. O, nasan na yung Maharlika Investment Fund? Ang yabang-yabang netong kupal na to. Pinagkukuha niya yung pera ng GSIS, SSS. Nasaan na yung nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala. Hanggang ngayon, hindi nila masagot. Ano na nangyari? Siya ba? Hinahanap niya ba? Nagbibigay ba siya ng statement tungkol doon? Wala. Di ba? Yun ang hanapin ninyo. At saka saan niya dinala yung confidential funds niya? Hindi niya pa pinapaliwanag kung saan niya dinala yung confidential funds niya ngayong 2024. Putya nga na, pinirmahan niyo na yung 2025 niya. Mas mahal pa. Mas malaki pa yung travel expenses. Speaking of travel expenses, pasyal kayo ng pasyal dati. Punta kayo dito, punta kayo doon, punta kayo Amerika, punta kayo kung saan-saan. Ang dami nyo ng bansang napuntahan. Ang tanong, nasa na yung mga investor? Nasa na yung mga sinasabi ninyong mga investment pledges sa Pilipinas? Magtatapos na 2024. Tatlong taon na kayo, 2022, 2023, 2024. Tatlong taon na kayo sa pwesto. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa nagmamanifest. Yung ekonomiya natin, di man lumalakas. Yung dollars, palakas ng palakas. Yung piso, pababa ng pababa. $1 is 259 pesos. Ay yabang-yabang nyo nun. Sabi nyo, 1:1 ang dollars at ang peso nun. Di ba? Hinala ko, wala nang budget. Yan. Wala na talaga, inubos na nila. Department of DOTC. Ano ba DOTC? Department of Transportation ba yan? O basta DOTC bumaba. Ano pa? Sino pa yung mga bumaba? May Pledge of Love. Oo, yun na nga eh. Yung pledge, asan na yung mga pledges na yun? Di ba? Bongbong, puros kayo forma. Meron ka pang sinasabi dati na ano lang yan? Kailangan nating gawin itong pamamasyal na ito para ma-market natin ang buong mundo. Para makilala ang Pilipinas. Gunggong! Matagal nang kilala ang Pilipinas sa boxing, sa bilyar, sa bowling, sa sports, sa beauty pageant, sa mga singer. Matagal nang kilala Pilipinas, tumigil ka. Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw ang may susi ng pagkasikat ng Pilipinas. Second world country na ba tayo? 'Di ba? Puro kayo cash advance. Saan ka makakita? Mas malaki ng 1 trilyon yung budget natin ngayon. Pag tinignan mo yung DPWH, ang budget nila, flood control, rock netting, multipurpose hall. Putay na, wala kayong infrastructure. Wala kayong mga kalsada. Walang mga kalsada, walang mga walang mga tulay, walang mga highway. Yung PCSO, araw-araw may nananalo. Walang hiya kayo. Di ba? Mag-liquidation by receipt kayong lahat na magnanakaw. Tama yan. DSWD, 50 billion. Alin ang 50 billion? Ang binawas sa kanila? Oh. Bongga ang DPWH, ang laki ng budget. Ang laki talaga ng budget, tas walang project. Di ba in-expose na ni Banat Bayan noon? Nung nasa Baguio kami, in-expose na rin yan ni Magalong dyan sa Baguio. Na yung mga kurakot sa Baguio, kurakot na mga congressman, yung DPWH, ang pinuno ng kakurakutan. Yung rock netting daw, yung nakikita nyo sa Baguio, yung nilalagyan ng net, yung mga bangin. Puta, yun ang pinaprioritize nila. Alam nyo kung bakit? Kasi pag umulan, masisira ulit yun. Pag nasira ulit yun, budget na naman yun. Papagawa na naman nila. Paulit-ulit lang, mga bossing. Pati yung flood control project. Alam nyo kung anong flood control yan? Dredging. Dredging ng kanal, dredging ng ilog, dredging ng lake, kung ano-anong dredging. Tapos, after 1 buwan, dredging na naman. Kasi yung lumot, bumalik na naman. Dredging na naman. Saan ka makakita? Magde-dredging sila. Ilalagay nila sa gilid. Pag umulan, babalik ulit sa kanal. Putangin na yan. Diniloko lang tayo, di ba?
Kalokohan talaga yung mga flood control project na yan eh. Yan ang source of corruption. O kaya kita nyo, lahat sila puro pa concert. O yung isang party list representative diyan sa may Bicol, nagpa-concert din. Umarkila pa ng mahal na singer. O hindi ba? O 50 billion ang binawa sa DSWD budget. Ang ina naman, kahit bawasan mo ng budget yung DSWD, meron naman silang mga AKAP, AX, kung ano-ano pang programa, pang vote buying nila eh. Oh, di ba? 4-piece, 50 billion ang binawas, nilagay sa ayuda. Oh, walang budget sa right of way, kaya walang infrastructure, tapos ang laki ng budget sa DPWH. Ang ina niyan. Noong panahon ni PRD, yung Skyway Stage 3, natapos ni Pinoy 13% lang. Pag upo ni PRRD, wala pang 3 taon, tapos na yung proyekto. Bakit? Lahat ng right of way issues, inano niya, binangga niya, lahat inano niya, minadali niya. O ayan, may Skyway na, di ba? Style niyo bulok, wala lang kayong mga wala lang kayong mga political will. Kaya ganyan ang mga pinaggagawa niyong mga hinayupa kayo. So, kayo, sa tingin ba ninyo, mapipirmahan ito nang walang magbabago? Pustahan tayo. Oh, pustahan tayo. Oh, sabi nito, support Benhar Abalos for Senator. O sige, pwede naman natin isupport si Benhar Abalos for Senator. Pero bago natin isupport si Benhar Abalos for Senator, wait lang ha. May papakita lang ako sa inyo. Oo, may papakita lang ako sa inyong picture. Iboto natin si Benhar Abalos, mga bossing. Iboto natin si Benhar Abalos. Dahil si Benhar Abalos lamang po, mga boss, ang nagbo-boxing ng nakasalamin. O ayan, iboto daw natin si Benhar Abalos. Ganyan kaengot yan. Saan ka makakita nagbo-boxing ka nakasalamin? Kung nagbo-boxing ka, dapat handa kang tamaan. O kita mo, sinong loko-loko ang makikipagsuntukan ng nakasalamin, dinabulag ka dyan. Ganyang katokmol, ganyang kagunggong. Yan si Abalos. O, tingnan mo. Utangin na, magbo-boxing ka, nakasalamin ka? Kung hindi ka ba naman engot? Sige, iboto nyo yan. O, iboto nyo para, ito yung literal na meaning ng gusto ni Abalos, siya lang umaatake. O, siya lang umaatake. Pero kapag siya nang inatake mo, bawal. Kasi nakasalamin siya. Bawal. O, ganyan yan, literal. Hindi mo pwedeng sanggain, hindi mo pwedeng banggain si Benhar Abalos, didimanda ka niyan. Oo, ganyang kakupal yan. Sabi nga nito, may video pa nag-gym. Tangina, sa lahat ng nag-gym, kung ganyang katawan, laking gym, puta hindi na ako mag-gym. Sabi ko, nakita ko yun, MJ Banglista, ayoko na mag-gym eh. Di ba? Sabi nito, Boss Dada, pagmasdan mo si Aimee, ngiwi din. Si Aimee naman, kaya nangiwi yun, kakaparitoke. Kapag nasa pakyan, pasok yung bubog sa salamin ng mata niya, ayun na nga. Kaya nga, ganun siya katanga. Dapat man lang, Benhar Abalos, magpapanggap ka rin lang naman, tanggalin mo yung salamin mo, mag-contact lens ka na lang muna. Para naman medyo mukha ka talagang action star. Anak ng tinapay ka, naka-transition lens ka pa. O nagbo-boxing ka, papansin ka rin eh. Di ba? Sabi nito ni MJ Banglista, iyakin, no? Talaga kayo mga taga Mandaluyong kayo, ha? Oy! Balita ko, umiepal sa mga rider to. Oo, sabi daw niya, pro-rider daw siya. Oy, Abalos, tumigil ka. Hindi ka pro-rider. Bukod tangi ang Mandaluyong, bawal yung riding in tandem. Sa Mandaluyong nauso yung bawal ang kaangkas mo. Hindi mo kamag-anak. Kailangan ng kaangkas mo, either kapatid mo. Kapag nagmotor ka sa Mandaluyong, kailangan dala nyo yung birth certificate nyo parehas ng angkas mo. Kasi kapag yung angkas mo, hindi mo kamag-anak, tayari ka. Oo, matitikitan ka sa Mandaluyong. O kaya ito si Benhar Abalos, hindi to pro-rider, anti-rider po ito, mga bossing. Anti-rider ito mga to. Parang si Marcos, yan si Abalos, sabi binudol din mga riders. True. Kamote rider niya. Hindi, to si Abalos, anti-rider to eh. Oh, kailangan pag dumaan ka dati sa sa Mandaluyong, uhulihin ka kapag kayong yung iyong sakay hindi mo kano-ano. Paano pag bet kayong angkas? Ayun na nga. Pagkabit yung angkas mo, kailangan mag lips to lips kayo para masabi na mag-shota kayo.
Hindi, ano talaga to, anti-rider ito, kaya huwag kayo maniniwala rito kay Abalos. O ano, so iboboto natin si Abalos, asa na yun? Yun ang sasabing iboto si Abalos. Putang ina, pag binoto mo to si Abalos, katapusan na ng mundo. Katapusan na ng Pilipinas, walang kaalam-alam to eh. Ito lang ang abogado, walang alam sa mundo. O walang alam na mali yung ginagawa nila. Pati simbahan, niransak ng mga hayop na ito, tapos iboboto nyo to, sasabihin nyo, maka-Diyos to. Paano naging maka-Diyos to? Sinira nitong mga to yung simbahan ng KOJC. Di ba? Idol ni Abalos siguro Marrojas na umiinom ng tubig gamit sa plato. Konti na lang. Kakain na to ng tain ng pusa. Oh, para lang sumikat tong hayop na to. Konti na lang kakain na to ng ng ebak ng pusa. No to boy sunglasses. O wag niyo iboboto to. Wag niyo iboboto to. Parang awa niyo na. Sa lahat ng tumatakbong senador, ito pinaka-epal. Kita nyo naman, wala pang kampanya, nagkalat na yung pagmumukha niya. Ang daming pera, no? Sobrang daming pera. O, ang daming pambili ng ang daming pambili ng tarpaulin. Di ba, Defenders of the Sun? Demonyo yan. O, ako naniniwala ako, demonyo yan. Saan ka makakita, ginastify mo yung pagsira sa isang religious ground. Sa isang religious compound. Sa isang simbahan. Saan ka makakita? Bukod tangi, Benhar Abalos lang yan. Habang buhay nang nakatatak yan, Benhar Abalos, sa pagkatao mo. Yung paninira ninyo doon sa KOJC compound, habang buhay, yung mga namatay doon. Yung mga namatay doon, habang buhay, nasa konsensya mo yan, hinayo pa. Kaya yamanin ba? Daming pera, no? Kaya paano dumami pera niyan? Government official lang naman yung tulok na yan. Magkano lang sweldo ng mayor? Magkano lang sweldo ng congressman, ng senador, lalo na secretary? Magkano lang sweldo niya sa MMDA at saka sweldo niya sa MMDA at saka sa dyan sa DILG Paano dumami pera niyan? Paano naging super milyonaryo yan? 'Di ba? 3/4 ng Mandaluyong sa Abalos na daw. Imaginein mo. Tayo na lahat na ng lupa sa inyo. Ang laki-laki ng Mandaluyong, kakapal ng mga mukha ninyo. Sabi nga nito ni Defenders of the Sun, hayop. Hindi to, mas masahol pa sa hayop to. Defenders of the Sun, si Abalos, hindi hayop yan. Demonyo yan. Demonyo talaga yan, hindi yan hayop. Kasi yung hayop kahit paano, may karapatan pang mabuhay eh. Pero ito si Abalos, wala nang karapatan to sa mundo. Dapat to talagang sinisingil na to, sinusundo na to ni Satanas eh. Actually nga, medyo si Satanas nga, medyo nag-aalangan pa dito eh, kay Benhar Abalos kasi baka daw ipakulong daw siya niya ni Benhar Abalos, agawin yung trono niya. Daming pera galing sa pulbos, grabe naman kayo ha. Wag ganon, palang Abalos, ngiwi na yan. Di ba? Buisit. Sana may sumuntok sa kanya habang nakasalamin, grabe naman kayo. Wag naman ganon. Hindi, pinakita ko lang to para makita ng sambayan ng Pilipino kasi sabi nung kanina na iboto daw natin si Benhar Abalos. Totoo naman, bobo lang bobo lang yung mga magbo-boxing ng nakasalamin. Baka sa kanila napuntang reward money, Boss Dada. Baka nga. Malaki daw yun, yung reward money, malaki daw yung yung upa ng Amerika, di umano malaki Hindi ko alam kung totoo yun pero yun ang sinasabi, yun nung narinig natin mga bali-balita. Diba? Tanga lang ang boboto dyan. True. Talagang yan. Huwag niyong iboto yung mga kumag na yan. Kailan kaya sila kukunin ni Taning? Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. Baka sooner or later, kunin na ni Satanas ang mga hinayupak na yan. Di ba? Ano ba? Meron ba tayong mga balitang pag-uusapan? Sige nga, i-play nga natin itong mga balita natin na nakalap. By the way, ayan inaano ko na kayo Binabati ko na kayong lahat mga bossing ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sana maging maganda ang inyong celebration ng Pasko ngayon. At sa mga kasamahan natin na OFW, sana po kayo ay kahit papaano makapag-celebrate din ngayon. Kasi ako, Jake Arzobal umattend niya ng Christmas party sa mga kapitan sa Dasmariñas, Cavite. Oo nga Sinend sa akin ni Jake Arzobal yung picture na itong si Benhar Abalos umattend sa Christmas party ng mga kapitan sa Dasmariñas, Cavite. Hindi, kasi malaking talagang Cavite, malaking boto dyan Kaya liligawan talaga nila yan. Pero hindi naman siya taga Dasmariñas, Cavite. Bakit siya umattend sa Christmas party ng mga kapitan sa Dasmariñas? Di ba?
Magre-resign si Satanas. Oo nga eh. Kasi delikado. Mag-aagawan yan eh. Si Abalos, si Boying Rimulya, si Torre, si Bongbong Marcos. Mag-aagawan yan. Diyan sa impyerno. Sila ang maging pinuno ng impyerno. Pwede na mag-leave. Pwede na mag-vacation leave si Satanas kapag namatay itong mga to. Oo, kasi kayang-kaya na nila Abalos tsaka nila Boying yung trabaho yung trabaho ni Lucifer eh. 'Di ba? Nasa La Union ngayon yan. Anong ginagawa niya? Nagsisurfing naman. Huwag siya malulunod ka. Baka nakasalamin pa rin siya. Nagsisurfing na siya. Marami Caviteño ang Maka-Duterte. Kasama kami. Naku, sana nga. Sana nga mga bossing. Oy, iano lang din natin ha. Sino dito mga taga Distrito 3? Mga taga 3rd District ng Maynila. O yung mga taga 3rd District ng Maynila ha, si Joel Chua. Huwag nyo nang iboto ha. Baka naman pwede. Okay, baka naman pwede si Joel Chua, ilaglag nyo na. Ipanalo nyo na lang yung kapatid ni Nieto, ni Yul Serbo ha. Yung babae, ipanalo nyo na yun na maging congressman para at least maging maalwan ng District 3 ng Manila. Siyempre, iboto nyo dyan ha, si Madam Mocha Uson ha. Diyan sa pagkakonsihal, diyan sa District 3 ng Maynila. Okay, successful ang event kahapon, Boss D. Ang daming dumating sa Dance for a Cause sa uulitin. O, diba? Congratulations, Defenders of the Sun, at sa lahat ng mga umattend doon sa Dance for a Cause, ay sana yung susunod na mga events ng KLC of LA, sa LA ka ba, San Francisco? KLC of LA, sana magpunta kayong lahat. O, kasi para sa inyong lahat yan. O, para sa lahat yan. Kaya punta lang kayo. Basta merong event ng KLC, punta lang kayo. Nasa 3 million ang botante ng Cavite. Yes, malaki ang ng Cavite. Ang boto ng Cavite. Kalaban ni Chuang iboto sa 3rd District. Please lang. Kahit yung diyan sa may distrito ni Abante. O, baka naman pwede yung mga taga-distrito ni Abante, wag nyo na rin iboto si Abante ha, para mawala yung yabang. Mabawas-bawasan yung yabang, no? Oo, pati yung siyempre si Trillanes, huwag niyo iboboto yan diyan sa Caloocan. Oo, walang silbi talaga yan. O ano masasabi ninyo doon sa balita kay Antonio Trillanes? Puntahan nga natin yung post ni Tio Moreno. Wait lang ha, puntahan natin yung post ni Tio Moreno. Ayan, Tio Moreno. Puntahan natin yung post ni Tio Moreno. Ayan, ito yung post ni Tio Moreno eh. Dahil lang, hanapin ko lang. Ayan, puntahan natin tong post ni Tio Moreno at ating usisiin. Ayan, sabi dun sa kanyang post, mga bossing, tanggalin natin tong harang. Ayan, sabi dun sa kanyang post, can you please confirm the veracity of this statement? Can you please confirm the veracity of this statement? Sabi niya. Tinag niya si Antonio Trillanes. Sabi dito, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte, although through his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Kong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincerest apologies. So, ayan na, quote from your alleged draft only for discussion titled Statement of former Antonio Trillanes regarding the settlement of libel cases filed against him by Kong Paulo Duterte and Attorney Mans Carpio. So ito mga bossing. Oo. Sabi nito, Boss Da, Merry Christmas. Baka naman, pang Starbucks lang. O sige, punta ka sa Starbucks, bumili ka. Starbucks lang pala eh.
Walang sorry. Hindi, ito mga bossing. Alam naman natin kasi na ito talagang si Trillanes, naninira lang ito. Alam naman natin na kapag hindi nakabukas yung mga camera, pag hindi sila nagpapa-interview sa media, alam naman natin na itong mga kupal na ito, talaga namang mga bayot yan. Mga wala naman talagang mga bayag yan, walang paninindigan yan eh. Ano bang sabi ni Inday Sara? Every time daw na itong si Congressman Chua, magpapatay ng mic or camera, ang tawag dyan, yung suspend dyan sa Congress, or sa tuwing matatapos daw yung committee hearing, lagi daw sinasabi niyan na, pasensya na kayo ha, trabaho lang ha, kailangan lang namin gawin to, hindi namin to gustong gawin, pero kailangan namin gawin kasi mag-e-election na. Mantakin mo, ganyan yan sila. Ganyan yan sila. Sabi ko nga sa inyo nasaksihan din natin na si Torre, si General Torre, kapag nagpapa-interview sa media, ang angas-angas, pero kapag sila lang magkakaharap, bait niyan. Ganito rin to si Trillanes. Oo. Ganito rin to si Trillanes. Si Trillanes, mga bossing, kunyari tapang-tapangan lang yan. Kaya yan mahilig mag-demanda ng libel kasi takot yan at sobrang dami ng kaso ng libel ng kupal na yan. Alam nyo, the fact na nag-file ng libel etong mga Duterte against kay Trillanes, ano ba yung libelous na mga pinagsasabi ni Trillanes? Ito yung mga pagbibintang ni Trillanes sa mga Duterte na sila daw yung Davao Group, smuggler ng drugs, launderer, pera ng drugs, blah 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 blah. Ganun na si Pulong daw ang triad, ang mayroon daw tattoo sa likod ng triad and so on and so forth. Ang dami niyang mga bintang sa mga Duterte nung senador pa siya. Senador pa siya, take note, senador pa siya. Now, walang nakinig doon sa kanilang hearing. Walang nakinig doon sa kanilang palabas. Meron pang Bikoy. Di ba na yung Bikoy, kalaunan, malaman-laman natin. Putang na, binayaran pala nila. Ang dami nilang mga ang dami nilang mga pinagbibintang sa mga Duterte, enough para ang mga Duterte magsampa ng kaso. Magsasampa ka lang ng kaso, mga bossing, kapag idinideny mo lahat ng mga accusations na yon. And lahat naman ng mga ito, dininay na ng mga Duterte. Sabi nga ni Diego Latigo, Duterte crime family. Idininay na to ng mga Duterte noong panahon nila, mga bossing. At idinideny pa rin ito ng mga Duterte. Tingnan mo, si Bongbong Marcos hindi makapag-file. Hindi makapag-file si Bongbong Marcos ng libel against Kati Binag. Napansin nyo? Hindi makapag-file ng libel case si Bongbong Marcos against Maharlika. Hindi makapag-file si Bongbong Marcos against kung sino man yung mga bumabati ko sa kanya, ng mga nakakaalam at nagsasabi na sumisinghot siya. Why? Kasi wala pa naman siyang public denial na ginagawa Hindi niya pa dinideny. Kasi ganito lang yan, kapag dininay mo na addict ka, you really have to undergo drug testing. Ayaw nga magpa-drug test So ganun din yung kaya hindi makapag-file ng libel ito si Bongbong kasi wala siyang prueba na hindi siya addict. Sinasabi ni Kati Binag, addict. Hindi sila nagfa-file ng case kay Kati Binag. Bakit? Hindi niya pa napapatunayan na hindi siya addict Hindi pa siya nagpapa-drug test. Hindi niya dinideny. Pag tinatanong siya, tatawanan ka lang niya. Di ba? Ganon sa mga Duterte. Kaya sila nag-file ng case against Trillanes for libel dahil sa lahat ng mga pagsisira sa pangalan nila, it means they are denying everything na sinasabi nito ni Trillanes. Nakuha natin. So, dahil doon at alam ni Trillanes sa sarili niya na gawa-gawa lang yung mga istorya niya, kaya nga sumulat sila ng ganito Kaya nga sila humihingi ng dispensa sa mga Carpio, lalong-lalo na sa mga Duterte, dahil nadamay sila. Ayan bitter public spot. Bitter kasi nga, naging bitter lang naman si Trillanes kasi inalok niya si Duterte na tumakbo as running mate siya
Pero dinecline siya ni Duterte. Kasi alam ni Duterte ang history ng kupal eh. Alam niya yung history ng negosyo ng pamilya sa military. Alam niya yung sentimiento ng mga PMAers. Pinagtatawanan nito, tinatakwil ito ng mga mista niya, mga taga-PMA. So itong si Trillanes, this person is a nobody. Even the Liberal Party doesn't want to be involved or get involved sa kanyang pangalan. Even the Congress called him ang pambansang Marites. So technically wala nang nakikinig sa kupal na ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, mga bossing, mukhang matatalo pa siya diyan sa Caloocan. Sabi ng Kamara, pambansang Marites. 'Di ba? Pero naniniwala ngayon ang Kamara sa kanya. Ayun na nga eh. Pare-parehas nga kasi silang mga engot. Kaya nga tingnan mo, ano ang ikakaso mo kay PRRD? Kung yung mga nagsasampa ng kaso humihingi na ng dispensa doon sa mga tao na ini-involve nila. Sorry sa mga hindi naging resulta nitong ating away-awayan. 'Di ba? Ano ba to? Sabi nito, unintended consequences that a bitter public spot may have cost them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. So bading ito. Bakla ito, mga bossing. Totoo nga yung sinasabi ni Jay Guevara na meron daw siyang nakausap na kamag-anak nito at sinasabing wala yan. Puro ambalang yan, bakla yan. Oh, yun yung sinasabi ni Jay Guevara, yun daw kinausap niyang pinsan daw nito. Kung nag-a-apologize ka, ibig sabihin, inaamin mo na gawa-gawa mo lang yung mga kwento mo doon sa mga hearings na in-involve mo itong si Mans Carpio at saka itong si Pulong Duterte. Diba? So, sa kaso na yan, ano ngayon ang basihan netong Quadcom? Eh, hindi ba yung mga bintang mo sa mga Duterte, yun ang ginagamit ng Quadcom ngayon? Yung mga ebidensyang inilabas mo, yun ang ebidensyang gagamitin at ginagamit ng Quadcom ngayon. At sabi nga ng Iglesia ni Cristo, Net 25, ikaw daw ang nagpatakbo noong Quadcom hearing na yon, sabi ng hindi pa dinideny yun ng Quadcom yung pronouncement ng Net 25, hindi rin dininay ni Trillanes yun. Hindi nila dinanay, meaning totoo yun. So kung totoo yun, delikado kayo. Napakalaking delikado nyo, hindi ba? Ito si Trillanes, wala na nakikinig dito. Sabi ko nga sa inyo, pag ito natalo sa Caloocan, wala na to. Patay na ang political career ng hinayupak na ito pag ito hindi ito nanalo sa Caloocan. Kaya wag nyo iboboto sa Caloocan So itong pag-a-apologize na ito na di umano ay draft at pinako-confirm nga kay Trillanes kung totoo ba ito. Kung totoo ito, kakahiya ang Quadcom. Nakakahiya ang Quadcom kasi gumamit kayo ng resource person na sinungaling. Resource person na manbubudol. Diba? Patay kayo ngayon. So ano ngayon ang magiging basihan ng crime against humanity ninyo? Kung halimbawa ako ang NBI, karamihan ng mga ebidensyang pinresinta ninyo sa NBI, let's say for example, hihingi ang NBI ng ebidensya sa inyo, ang ebidensyang ibibigay nyo, halos karamihan doon, lahat si Trillanes ang pinanggalingan. Tapos, etong si Trillanes nag-a-apologize kay Mans Carpio at kay Duterte. Bakit? Kasi nga, siniraan sila ng siniraan. Therefore, tangina, puro kasinungalingan yung pinagbabato ni Trillanes niya. Kung meron dapat magalit sa ang Kongreso, dapat kay Trillanes magalit ang Kongreso, dapat si Trillanes ipa-contempt ninyo. Kasi kasinungalingan yung mga sinasabi. Bakit ko nasabing kasinungalingan? Ayan, nag-a-apologize daw. Pinapa-confirm. Kung i-confirm niyan, nag-a-apologize siya. Pero manamang hindi yan sasagot. Sabi ko sa inyo, pag yan hindi sumagot, kapag yan hindi sumagot dyan, ibig sabihin, totoo yan.
Parang si Bongbong Marcos lang din yan, hindi sumasagot kapag pinagda-drug test mo, tinatanong mo kung meron siyang kung meron siyang si Bongbong Marcos, tinatanong mo kung may walang iya kung siya ba ay drug addict, hindi siya sumasagot, patawa-tawa lang, di ba? Oy, sana all nakaluto ng minudo. Pahingi naman Diego Latigo, Diyos mio. May chance pa kapitan or kagawad, wala rin to, kahit kapitan, kagawad, kahit kabarangay tanod, di ko kukunin yung kupal na yan eh. Di ba? Oh, so ito ang problema ngayon ni Trillanes. Kailangan i-deny niya na hindi totoo yan. Because again, alam niyo naman to si Tio Moreno, well-researched din yan. Tsaka abangan ninyo, may mga pronouncement na may mga malupitang mga interviews, pronouncement na magaganap itong mga susunod na araw or probably sa January. Antayin nyo mga bossing. Atin ang 2025, maniwala kayo sa hindi. Atin ang 2025. Inaantay natin ang 2025 dahil sigurado ako kung maraming mga pagkilos, maraming mga reklamo, maraming mga pagtitipon, netong nakaraang mga buwan, sigurado ako this coming 2025, madadagdagan pa yan. Sa January 13, 2025. What is January 13, 2025? Let me see yung kalendaryo. Let me see yung kalendaryo. Ang January 13 ay Monday. Lunes ang January 13. Maglulunsad po ang Iglesia ng Cristo ng pagtitipon dyan sa Luneta Grandstand. Okay? Atin ng 2025, magsisimula ang Iglesia ni Cristo. And then sigurado ako, sunod-sunod na yan. Sigurado ako na itong mga general na nagsasalita ngayon, kapag pinirmahan itong katarantaduhang budget na ito, kapag itinuloy ni Bongbong Marcos itong sugal nila na ikulimbatin ang pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-funnel ng mga pondo sa mga ahensya ng gobyerno na hindi naman dapat humahawak ng ganyang kalaking mga budget. Etong DPWH, etong mga AKAP, AX at kung ano-ano pang mga ayuda na ipamimigay nila, subukan nila na ituloy yan. Sigurado ako 2025 is ours. Ours in a sense na, sabi ko sa inyo, hindi ko naman gustong bumagsak ang gobyerno natin. Ayaw ko naman na persayang paalisin si Bongbong. Kung kusa siyang alis, okay. Pero kung hindi siya alis, bahala sa buhay niya. At least man lang sana, kung di siya alis, makinig siya sa sentimiento ng tao. And naggumawa na po ng open letter ang mga retired military personnel natin. Humihingi sa kanya ng tulong na sana wag ituloy itong budget na to dahil kahina-hinala itong budget na ito. Now, inano niya to, i-move niya. Meron silang malupit na patutsada ngayon na sa December 30 daw, parang countdown yung pagpirma niya. Tingnan natin kung tatanggalin nila o hindi yung mga insertions na yan. If hindi nila tatanggapin yung insertions na yan, confirmed mga bossing, mga magnanakaw silang lahat. Confirmed yan. Even the Senate, sirang-sira dito. Grace po, Chis Escudero, sirang-sira kayo dito. Hindi kayo dapat nagbibigay ng ayuda. Dapat kayo naggagawa ng mga batas, nagbabalangkas ng mga batas, hindi kayo namumulite ka namimili ng boto by giving ayuda. Hindi nyo pera yan in the first place, pera na yan taong bayan. And if these people will accept it, deserve nila yan, kasi nga, Pilipino sila na dapat natin tinutulungan. Pero okay ako sa ayuda eh. Basta lang yung ayuda, klaro. Basta yung ayuda, talagang napupuntahan yung mga talagang naghihirap sa buhay. Pero sana aside from itong ayuda, dapat ang pinakatalagang gawin ng gobyerno natin is maghanap ng mga investors para magnegosyo sa Pilipinas at makapagbigay ng marami pang trabaho sa Pilipinas at sa Pilipino. Di ba? Oo, dapat ganun mga bossing. Hindi yung katulad nung ginagawa nilang ganito na sinasanay na lang nila tayo sa ayuda. Di ba? Paano naman boss Dadang AKAP? May kinabang din yung anak ni Grace po na, totoo. Sigurado ako tatapunan nila ng pera yan. Yang anak ni Grace po diyan sa party list, sigurado ako. Dapat long term.
Bigyan mo ng pangkabuhayan yung mga tao para hindi sila umaasa sa ayuda mo. Para sana yung binibigyan nyo sa ayuda, pampagawa na lang natin ng kalsada. Pampagawa natin ng highway, pampagawa natin ng ospital, pampagawa natin ng eskwelahan kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. 'Di ba? So wala na kapag hindi nyo ginawa yan, yari kayo. Oo, itong 2025 talagang masasabi ko na atin ito kasi sigurado ako maraming lalabas. Maraming lalabas na mga nagrereklamo. Maraming lalabas para usigin etong mga hinayupak na to sa gobyerno. Boss Dada, I want lang batiin ka at Banat Rizal Ligayang bagong taon ng 2025. Salamat, nandyan kayo para i-educate and inform kami sa nagaganap sa Pilipinas. Yes, sir. In a heartbeat, I'll always do this. As much as I want, as much as I can, gagawin ko to, yung at update sa inyo at pagpapakita sa inyo ng totoong estado ng bayan natin Pilipinas. Kasi sa totoo lang, mayaman ang Pilipinas. Maganda Pilipinas. Isa tayo sa pinakamatatalinong workforce sa buong mundo. We can speak different languages. We can easily adapt sa kahit na anong klase ng environment. Ang galing ng mga Pilipino, mga bossing, even abroad. Threat ang mga Pilipino because napakahusay nating magtrabaho, napakahusay nating magsalita ng English, napakahusay nating makipag-usap, makipag-collaborate, napakahusay ng Pilipino diyan. Oo. Sobrang husay ng Pilipino pagdating sa trabaho. Kaya nga insecure na sa atin ng mga Meksikano eh. Insecure na sa atin ng mga Indiano at saka ang mga Chinese. Pilipino ang rason kung bakit tumatanggap ng murang per hour itong mga ibang lahi. Dahil nga yung mga Pilipino sobrang galing nila, yung ibang mga kumpanya dyan sa ibang bansa, gusto na lang Pilipino nagtatrabaho sa kanila. Ngayon, itong mga tao, itong mga ibang lahi, pumapayag na sila na mas mababang sweldo para lang makuha nila yung trabaho because they cannot compete with Filipinos. Fluent sa English, magaling sa lahat ng bagay, magaling magreklamo. Totoo yan, sa lahat ng bagay magaling tayo. Sana maganda Pilipinas, mga boss. Sana lahat ng services na meron, ang Singapore, Malaysia, Vietnam, Brunei, lahat dapat nang meron sila. Dapat mas marami pa yung natin, yung mga magagandang serbisyo sa Pilipinas. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, yung mga namumuno, inuuna talaga nila yung sarili. Inuuna talaga nila yung nila. Tingnan mo, lahat yan mahilig mamigay ng ayuda. Puros ayuda.